Breaking news mga kabayan, naka-intercept daw ang Qatar ng pag-atake mula sa Iran na nakatarget sa mga US military base sa kanilang bansa. Pangalawang balita, humingi daw ng tulong ang Supreme Leader ng Iran sa Russia matapos ang naganap na pag-atake ng US sa Iran. Pangatlong balita, nagkaroon ng pag-atake ang Iran sa mga military base ng US sa Qatar. Ito ay bilang ganti nila sa naganap na pag-atake ng US sa kanilang mga nuclear site. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na-intercept ng Qatar ang isang pag-atake ng missile mula sa Iran sa pangunahing military base ng US na nasa kanilang teritoryo. At sinabi nitong maaari itong tumugon sa parehong paraan habang lumalawak ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel patungo sa Gulf nitong Lunes. Liwanag ng mga rockets ang sumiklab sa kalangitan at malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa mayamang lungsod ng Doha. Matapos ang mga pambobomba ng US sa mga pasilidad nuklear ng Iran nitong katapusan ng linggo. Target ng mga missile ang Al Udeid Air Base, ang pinakamalaking pasilidad militar ng US sa gitnang silangan. Mariing kinondena ito ng Qatar bilang hayagang paglabag sa kanilang soberanya. Pinaninindigan ng Estado ng Qatar ang karapatang tumugon ng direkta, alinsunod sa laki at lawak ng agresyon na ito. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Majed Al-Ansari, itinigil ang air traffic sa himpapawid ng Qatar, gayon din sa kalapit na Bahrain at Kuwait. Ayon sa Department of Defense ng Qatar, walang naiulat na nasawi o nasugatan. Sinabi naman ng Ministry of Interior ng Qatar na matiwasay ang kalagayang pangseguridad at walang dapat ikabahala. Isang opisyal ng depensa ng US sa Washington ang nagsabing tinarget ng short-range at medium-range ballistic missiles mula sa Iran ang Al Udeid Air Base. Kumpirmado rin ng National Security Council ng Iran ang pag-atake sa Al Udeid. Ngunit iginiit nilang hindi ito banta sa Qatar. Ayon pa sa Iran, ang dami ng missile na ginamit ay kapantay ng bilang ng bomba na ginamit ng US sa pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran. Ang pagkilos na ito ay hindi banta sa ating kaibigang bansa, ang Qatar, ayon sa pahayag ng Iranian body. Ayon sa mga mamamahayag ng AFP, ilang pagsabog ang narinig sa sentrong bahagi ng Doha at sa kabuuan ng kabisera, habang kinokontra ng mga interceptor ang mga projectile na nagbibigay liwanag sa langit. Sa iba pang mga balita, ipinadala ng pinakamataas na leader ng Iran ang kanilang foreign minister sa Moscow nitong Lunes upang hilingin kay Pangulong Vladimir Putin na dagdagan ang suporta ng Russia matapos ang pinakamalaking aksyon militar ng US laban sa Iran mula noong 1979 revolution. Ipinahiwatig ni na US President Donald Trump at ng Israel ang posibilidad ng pagpatay kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at ang pagbagsak ng pamahalaan ng Iran na kinababahala ng Russia dahil maaari itong magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan. Habang kinondena na ni Putin ang mga pag-atake ng Israel, hindi pa siya nagbibigay ng pahayag tungkol sa mga pag-atake ng US sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Bagamat nanawagan siya ng katahimikan noong nakaraang linggo at inalok ang Russia bilang tagapamagitan. Ayon sa isang mataas na source na nakausap ng Reuters, nakatakdang ihatid ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang isang liham mula kay Khamenei para kay Putin upang humiling ng suporta. Ayon sa ilang source mula sa Iran, hindi pa nasisiyahan ang bansa sa antas ng tulong ng Russia at nais nitong mas palakasin pa ang suporta laban sa US at Israel. Hindi nila tinukoy kung anong klaseng tulong ang hinihingi ng Tehran. Kinumpirma ng Kremlin na tatanggapin ni Putin si Araghchi, ngunit hindi idinetalye ang mga pag-uusapan. Ayon kay Araghchi na kinapanayam ng TASS News Agency, nakikipag-ugnayan na raw ang Iran at Russia upang pag-isahin ang kanilang mga posisyon sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, sa iba pang mga balita, isinagawa ng Iran
ang pag-atake gamit ang mga missiles sa military base ng US sa Qatar at Iraq noong Lunes ng gabi. Bilang pagganti sa paglahok ng Amerika sa pambobomba ng Israel sa Iran isang araw bago nito. Ang mga pag-ataking ito ay kasunod ng serye ng missile strikes sa pagitan ng Israel at Iran, kabilang na ang pambobomba ng Israel sa kilalang Evin Prison. Pinalubha pa ang tensyon matapos ipahiwatig ni Donald Trump ang posibilidad ng pagpapalit ng rehimen sa Tehran sa gitna ng mas matinding sitwasyong sinimulan ng US laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Hindi pa malinaw kung may nakalusot na mga missile ng Iran at tumama sa target. Ayon sa Defense Minister ng Qatar sa panayam ng Al Jazeera, lahat ng missile ay na-intercept at walang naiulat na nasaktan. Ipinakita rin ng Al Jazeera ang mga larawan ng debris mula sa mga na-intercept na missile sa isang kalye. Kinumpirma ng isang opisyal ng depensa ng US na tinarget ng Iran ang Al Udeid Air Base sa Qatar bilang isang symbolic response. Ayon sa opisyal, naglunsad ang Iran ng mga medium-range ballistic missiles matapos ipagbigay alam ito sa mga opisyal ng Qatar at US. Wala ring naiulat na namatay na sundalong Amerikano. Sa isang post sa Truth Social, binasura ni Trump ang pag-atake bilang mahina ngunit nagpasalamat sa Iran sa babala. Ayon sa kanya, ang mahalaga na ibuhos na nila lahat ng galit nila. Sana ay simula na ito ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. At sinabi pa niyang buong sigasig kong hihikayatin ng Israel na gawin din ito. Sa iba pang mga balita, ang lumalalang tensyon sa Red Sea region. Ayon sa Houthi Interior Ministry, kasunod ito ng babala ng Israel na lumikas ang mga residente ng 3 strategic ports na hawak ng Iran-backed Houthi rebels, Ras Isa, Hodeidah at Salif. 3 critical na daungan na ngayon ay nasa gitna ng isang biglaang military escalation. Ayon sa Israeli military, ginagamit daw ng Houthis ang mga ports na ito bilang launchpad ng missile attacks laban sa Israel. Kaya bago ang airstrike, naglabas muna sila ng evacuation warning. Pero may controversion agad ang Houthi side. Ayon kay Nasruddin Amer, hepe ng Houthi-run state news agency na Saba, wala raw airstrikes na naganap. Kaya habang may ceasefire sa ibang fronts, tuloy ang opensiba ng Houthis laban sa Tel Aviv. Missiles, drones at sea attacks. Parte ito ng kampanya umano ng Houthis para ipakita ang suporta sa mga Palestino sa Gaza. At sa gitna ng kaguluhan, lalong umiinit ang strategic significance ng Red Sea. Ayon kay Trump nitong Martes, pumayag na raw ang Houthis na itigil ang pagharang sa critical shipping lanes sa rehiyon. Isang malaking hakbang sa pagprotekta ng global maritime trade. Pero kahit may ganitong deal, mukhang hindi pa rin tapos ang kwento. Ilang ulit nang umatake ang Israel sa mga target sa Yemen bilang ganti sa missile attacks. Pero ngayong direkta ng tinatamaan ang Houthi strongholds sa Hodeidah, strategic na port sa Red Sea, lumalawak na ang sakop ng giyera. Kung tuloy-tuloy ang ganitong military chain reactions, hindi lang ito simpleng retaliation. Ito na ang posibleng simula ng mas malawak na regional conflict. Lalo pat kasangkot na ang dating US President at sabay-sabay ang military moves ng mga superpower. Ano ang susunod na hakbang ng Israel? Lalawak pa ba ang airstrikes? At paano sasagot ang Iran-backed Houthis? Sa bawat missile na umuugong sa himpapawid, lalong lumalalim ang kaguluhan sa gitnang silangan. Abangan natin ang susunod na developments. Dahil sa panahon ngayon, bawat paglipad ng drone, bawat airstrike, may posibilidad na magbukas ng panibagong kabanata ng digmaan. Para naman sa sumunod na balita, ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan lalong umiinit. Pero ang tunay na puppet master, walang iba kundi China. Ayon sa mga ulat, mahigit 80% ng military arsenal ng Pakistan ay galing mismo sa Beijing. Advanced jets, missile systems, surveillance tech, lahat yan pinapasok ni China sa Islamabad. At hindi lang ito basta suporta, may estratehiya sa likod ng lahat. Ayon sa Indian analysts, ang pag-atake kamakailan sa Kashmir ay parte raw ng mas malawak na plano ng China. Pahinain ang regional dominance ng India habang ginagamit ang Pakistan bilang proxy. Sa gitna ng tumitinding tensyon, sunod-sunod ang delivery ng military aid mula China to Pakistan. Advanced cruise missiles, stealth drones, at modernized fighter jets na posibleng galing sa parehong tech na ginagamit din ng Chinese PLA. Parang ginagawang testing ground ang Pakistan para sa Chinese weapons.
Pero hindi lang sa sandata umaatake ang China. May psychological warfare din. Kamakailan, nagsagawa ng military drills ang China malapit sa Himalayan border ng India. Show of force raw, intimidation tactics. Sabayan pa ito ng media campaigns na pabor sa Pakistan. Balikan natin ang ugat ng conflict. Noong 1950s, maayos pa ang relasyon ng India at China. Pero nag-iba ang ihip ng hangin dahil sa border issues at Tibet tensions. Umabot ito sa mainit na 1962 Sino-Indian War, kung saan nabuo ang line of actual control. Pero hanggang ngayon, di pa rin klaro ang hangganan. Fast forward to 2020, Galwan Valley Clash, pinakamalalang sagupaan mula 1962. Duse-dusena ang mga casualties sa magkabilang panig. Resulta, mas mabangis na troop deployment sa Himalayan frontier. Lalo lang naging volatile ang sitwasyon. Hindi lang military, pati ekonomiya at maging battlefield na rin. Habang pinapalawak ng China ang Belt and Road Initiative, gumaganti ang India gamit ang economic strategy, Make in India. Layunin nito na bawasan ang dependence sa Chinese imports at palakasin ang sariling industriya. Kasabay nito, nagpapalawak din ng international partnerships ang India. Military drills kasama ang Southeast Asian allies, trade route development na independent sa China at foreign investment incentives para ma-attract ang Western tech at capital. Sa madaling sabi, India is playing both offense and defense. Sinasabay ang military build-up sa border habang pinapalakas ang economic at diplomatic fronts. All of this para hadlangan ang lumalawak na impluensya ng China sa rehiyon. Ito na ang bagong great game ng Asia. Dalawang higante, India at China, parehong gustong maging dominant force. Pero habang ang China ay may teknolohiya at pera, ang India ay may grit, alliances at long-term strategy. Para sa ating main highlight news, isang matinding ambush ang sumiklab sa Palom, Kashmir noong April 22, 2025. 5 armado, bitbit ang M4 at AK-47, pinatigil ang mga turista sa isang popular na site at pinapili kung Muslim sila. Kailangan daw mag-recite ng Quran verse. Ang hindi nakapasa, pinagbabaril sa harap ng kanilang pamilya. Fast forward to May 6, 2025, gumanti ang India. Isang coordinated airstrike ang isinagawa ng Indian Air Force sa siyam na target sa loob mismo ng Pakistan, pero hindi ito basta-bastang retaliation. Precision bombing ito sa mga terrorist base na pinaghihinalaang kuta ng Let at Jem. Ayon sa India, sinadya nilang iwasan ang Pakistani military installations para hindi lumala ang tensyon. Pero heto ang twist. Ang Pakistan ay agad na naglabas ng statement, sinabing civilian structures at mosque daw ang tinamaan. Social media agad na pinuno ng propaganda, pero hindi ito umubra sa katotohanan. Isang international investigation ang isinagawa ng Sky News gamit ang forensic analysis. At ang findings, lantaran. TikTok videos mula sa ground ang nagsiwalat. Armado ang mga tao sa mosque. May militant training. May mga hashtag pa ng jihad. Fake ang narrative ng Pakistan. At dito na pumasok ang malaking sampal sa China. Sa mga nasawi, tinatayang 35 to 40 ay Pakistani military personnel at karamihan sa kanila gumamit ng Chinese weapons. Pero eto ang catch, yung mga Chinese air defense systems, walang nagawa. Wala. Zero interception. Panic mode agad ang China. Nagpadala ng top-level diplomats sa Islamabad para alamin kung paano napahiya ang kanilang weapons tech sa harap ng buong mundo. Tandaan, ang 80% ng military hardware ng Pakistan ay galing China at sa unang real-world test, bagsak ito kaagad. Dahil dito, hindi na nakapagtataka kung bakit biglang umikot ang Chinese disinformation machine. May mga balita raw na Rafale jets ng India ay na-down gamit ang Chinese missiles. Pero saan ang ebidensya? Wala. Walang satellite proof, walang wreckage, walang confirmation, pure propaganda. Naniniwala ang mga analysts ito ang dry run ng CCP para sa Taiwan playbook. Lumikha ng parallel reality gamit ang social media at fake news. Confuse the masses, twist the narrative at itago ang tunay na performance ng kanilang military tech. Sa ngayon pa lang, kita na ang blueprint. Pero hindi lang ito proxy war ng India versus Pakistan. Isa itong real-time weapons test, Indian Rafales, Western sensors at Russian Su-30 versus Chinese air defense, radar at missile systems. Lahat ng intel ngayon,
sinisip-sip ng US at mga Western allies para sa future conflict playbook. Sa gitna ng tensyon, isang pangalan ang biglang lumutang, Donald Trump. Noong May 11, 2025, naglabas siya ng ceasefire proposal. At eto ang nakakagulat, tinanggap ito ng India. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil strategic ang mga galawan, pahinga sa labanan, pero panalo sa narrative. Sa susunod na kabanata, aalamin natin kung gaano kalalim ang ugnayan ng Pakistan sa mga extremist groups gaya ng GEM at LEM, at bakit tila tinatanggap ng Chinese government ang papel nila bilang silent sponsors. Naglalakad siya ng malaya. Nasa TV, may press con at may police protection pa. Pero teka lang, bakit? Ayon sa gobyerno ng Pakistan, wala raw kaso laban sa kanya. Wala raw ebidensya, kaya malaya. Pero tanungin mo ang Amnesty International, may daan-daang tao sa Pakistan ang nakakulong kahit walang formal na kaso. Pero itong si Hafiz, hindi man lang ginalaw. Kilala si Hafiz Saeed bilang leader ng Lashkar-e-Taiba, LET, isang teroristang grupo na responsable sa 2008 Mumbai attacks kung saan 166 katao ang namatay. Pero kahit international terrorist na may bounty mula sa US, nananatili siyang malaya sa Pakistan. At kung minsan, parang VIP pa. Press conference dito, public appearance doon. Nang tanungin ang isang Pakistani official kung bakit ganon, sagot niya, "Our judiciary is free. He's been tried." Pero teka, sinubukan nyo ba talaga? Investigasyon ba ang ginawa nyo? O tinanggap nyo lang ang briefing at sinabi, "He's not credible"? Hindi ito accountability. Ito ay pagtakip. 2008, naganap ang Mumbai attacks. 2011, isang American citizen na si David Headley ang umamin na tumulong sa LET sa planong iyon. Ayon sa kanyang salaysay, direktang suportado raw ng ISI, military at intelligence arm ng Pakistan ang operasyon. Logistics, pera, moral support. Pero anong nangyari pagkatapos ng salaysay? Walang investigasyon, walang accountability. At hindi lang LET ang grupo. Nariyan din ang Jaish-e-Mohammed o GEM na pinamumunuan ni Masood Azhar, isang tao na napakamapanganib. Kaya kinailangang i-trade ng India ang 150 hostages noong 1999 kapalit ng kanyang kalayaan. Pagbalik sa Pakistan, nagtayo agad ng bagong grupo at nagpatuloy sa mass casualty attacks. 2001, parliament bombing. 2019, suicide bombing na pumatay sa 40 Indian soldiers. At kahit banned ang grupo, ang kanilang headquarters ay nananatili. Ang compound ni Azhar, nakaligtas. Hanggang noong isang linggo lang nang tamaan ng airstrike ng India na kumitil ng 13, kabilang ang 10 miyembro ng pamilya ni Azhar. Noong nakaraang buwan, 26 civilian sa Kashmir ang pinagbabaril habang nagpipiknik. Isang bagong pangalan ng grupo ang umako, pero ayon sa India, rebranding lang ito ng parehong mga grupong extremist. Halatang halata, pero tila nagbibingi-bingihan ang pamahalaan ng Pakistan. Bakit ganito? Dahil sa loob ng ilang dekada, naging bahagi na ng long-term strategy ng Pakistani military ang paggamit sa mga grupong ito bilang proxy laban sa India. Pawns in a chess game, ika nga. Pero ngayon, sobrang lalim na ng ugat nila para basta-bastang tanggalin at sobrang delikado na para balewalain. Kaya ang mensahe ng India ay malinaw. Call them what you want, hide them where you want, but if they keep killing civilians, expect another visit from the Indian Air Force. Hindi mo pwedeng itago sa semantics ang isang airstrike. Pero eto, ang katakataka. Matapos ang strike, ginanap ang libing ng mga nasawi sa Pakistan. At sino ang nanguna sa funeral prayers? Si Hafiz Abdul Rauf, isang US designated global terrorist. At hindi lang yun, may mga sundalo ng Pakistan na nakikitayo sa likod niya. Isang litratong naglalantad sa koneksyon na pilit tinatanggihan. Nang ipakita ito sa mga opisyal ng Pakistan, sagot nila, social media lang yan, di dapat seryosohin. Pero kung favor sa kanila ang post, biglang credible. Gaya ng Defense Minister ng Pakistan na nagsabing proof is all over social media na daw na may nasagasa ang mga Indian jets. Ang ebidensya raw, isang tweet mula sa official government account ng Pakistan. Pero ang video, hindi real footage, kundi gameplay mula sa Arma 3, isang video game. Hindi lang ito misinformation, ito ay deliberate deception. Ito ang realidad ng modernong Pakistan. Sa isang side, deny ng deny. Sa kabilang side, gumagamit ng fake footage
habang inaakusahan ang mundo ng kakulangan ng ebidensya. Pero hindi natin makakalimutan, si Osama bin Laden mismo ay natagpuang nakatira ilang daang metro mula sa military base ng Pakistan. At gaya ng dati, ang sagot nila, show us the evidence. Pero sapat na ang intelligence intercepts, testimonya at mga bangkay sa lupa. Sapat na ang 30 years ng terorismo para sabihin nating hindi ito aksidente, kundi bahagi ng isang lumang estratehiya. Ang India ay isang status quo power, gustong mamuhay ng tahimik, umunlad at mag-focus sa kinabukasan. Ang Pakistan, isang revisionist state na gumuguhit ng bagong mapa gamit ang dugo. Sa mata ng mundo, malinaw ang tanong. Hanggang kailan magtatago ang Pakistan sa likod ng mga kasinungalingan?